inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Let us warmly welcome Senior Communications Analyst ng Member Education Department, Mr. Forty Remandeman. Thank you so much, Janina. Allow me to first share my presentation. No? There, can you confirm po if it's visible on your end? Yes, sir. Already visible na po. Okay, thank you so much. So, ayun, mabuting araw po sa lahat ng mga participants natin. And this is our third and final topic for this fourth episode of Eskwela webinar. And I hope that you still have energy, to learn more or be familiar with this type of benefit. Isa din to sa mga medical benefits that we offer alongside yung sickness at yung maternity, which was discussed earlier, no? So, in this topic, we'll get to know ano nga ba yung mga qualifying conditions as mentioned ni Ma'am Janina, no? As well as ano yung mga filing process, paano tayo makapag-claim. Also, ano yung mga conditions, gaano katagal pwedeng i-file. So everything about this benefit, we'll get to know more. And yun, hopefully you'll stay up until the end of the presentation para yun nga. This might not be applicable to us right now or anytime soon, but if you know someone na maaaring mag-benefit na SSS member for this type na ino-offer natin, please inform them, no, pagdating sa benefit na to na meron tayong ino-offer. So, ano nga ba ang disability benefit, no? It is a benefit granted to a member who becomes permanently disabled either partially or totally. Now, siguro na-mention na din sa inyo kanina, no, na ang idea ni SSS kasi in providing benefits to our members is whenever there is a loss of income on our part. So, for this type of benefit, halimbawa, hindi na nakapagtrabaho or nawala ng kita dahil nagkaroon ng disability, so meron tayong benefit na maaaring ma-enjoy. And meron tayong dalawang klase dito, no? We have permanent partial or permanent total na disability. I will be providing distinctions nito. And one thing about dito sa benefit na to na kailangan natin i-consider is yung idea kung nagkaroon ba yung halimbawa nagkaroon ng injury, no? Nagkaroon ng injury or illness or sickness. Kasi yung magtatanong, itong case na to, pwede ba to for disability benefits? So, itong injury ba to that I acquired like a month ago or a year ago, pwede ba tong i-file for disability benefit? Now, one thing that we have to also remember or think of pagdating sa filing natin ng disability benefit is kung nagkaroon ba siya ng disabling effect sa atin, no? Halimbawa, due to this illness or injury, hindi na natin kayang i-perform yung 100% na ginagawa natin before, prior to that injury. So that's one good idea to consider, no, if pwede nga ba siya for disability benefit. But when in doubt, pwede nyo naman siyang i-file, no, and kami naman mag-evaluate if it's compensable for disability or pwede siyang i-file for sickness benefit instead, no. So again, two types. We have permanent partial and permanent total disability. Ano nga ba yung pagkakaiba? No? So, pag sinabi nating permanent partial disability, nagkaroon ng complete and permanent loss or use ng isang body parts. Halimbawa, naputol yung daliri sa kamay, no, yung isang braso naputol. Permanent partial. Kasi permanente naman ang effect nun, hindi naman na siguro tutubo. Wala pang technology as of now, no, that could have our amputated hands or fingers grow again, no? So wala pa namang ganun. Pero yun nga, permanente na yung effect, hindi mo na kayang gawin. Yung 100% na ginagawa mo before, pero even with that disability, hindi ka naman totally din pinipigilan na makapagtrabaho or makagawa ng pagkakitaan. So that's permanent partial.
Okay? Whereas, pag sinabi nating permanent total disability, ito na yung condition na nasa irreversible state na talaga yung ating member, that due to that disability, you are now prevented from engaging in any gainful occupation. Talaga hindi na tayo makakagawa or makakapagtrabaho or makakagawa ng pagkakitaan. That's permanent total disability. And once you've been granted a permanent total disability, this is actually considered a final claim na. Parang ka-level niya yung retirement or death benefit, alin man doon yung mauna at saka itong total disability. Pag sinabi nating final claim, kung ito na yung nag-grant sa inyo, like you've been granted a total disability benefit na, any other benefits hindi na din maging available kasi nga considered final claim na siya sa inyo. Now, retirement, total disability, or death benefit. So kung halimbawa din, at the age of 50 years old pa lang, unfortunately, you had this disability, no? Nagkaroon ng uh, disabling effect sa inyo, yung injury na encounter or nag-occur. Ngayon, at the age of 50, kung halimbawa, ang nabigay na sa inyo is permanent total disability, no? Kung qualified for pension, lifetime na yun kasi final claim na nga din. When you reach the age of 60 years old, hindi nyo na kailangan mag-file pa ng retirement. Kasi ito mismong total disability is a final claim. Kung qualified for pension, lifetime na din yung benefit na maaari nating matanggap. So, ganun siya. That's why I said na parang ka-level niya yung retirement kasi considered final claim na nga din. Pero, pag permanent partial disability, no matter how many times tayo makapag-file na dito sa klase ng benefit na to, we can still apply for our retirement benefit. At the age of 60, the earliest if you're already qualified. Pero yun yan, kahit ilang beses, iba-ibang klase, ilang beses nakapag-partial, yun, pwede pa by the age of 60 mag-retirement benefit, pero pag total, hindi na talaga kasi considered siyang final claim. Okay? Moving on, kung qualified tayo di sa partial disability, makakatanggap ng monthly pension depende dun sa degree of disability. So kapag nag-file tayo ng disability claim, okay? By the way, ito pa din pala, if you're going to, like you have a parang sabihin natin disability, no? You have disability and you're planning to apply for one, and sa halimbawa, mas preferred natin sana no na i-apply na ang total disability. So hindi po 'yun yung case. Ang gagawin natin is to apply lang for a disability benefit. Doctors na namin actually magde-determine if it's for partial or total disability. No? So meron yung evaluation, and kung partial disability, titignan ng doctors namin if ano ba yung effect, itong degree ng disabling effect sa inyo, and doon magbe-base kung gaano katagal maging compensable or babayaran kayo under this partial disability. Depende sa madidetermine na disabling effect or yung degree ng disability sa inyo as our member that could cause ng loss of income kahit paano, no? And kung total disability naman, ito, kung qualified for pension, lifetime na, as I've mentioned kanina, lifetime once pwede mag-pension, no? So hanggang sa until death ng member, tuloy-tuloy na yun once granted a total disability and qualified for a monthly pension. So lifetime. Subject nga lang to annual reporting via ACOP. Ito yung Annual Confirmation of Pensioner, na required yung mga tumatanggap ng pension na to, ng total disability, to appear, no, to present themselves every year on during their birth month para mapatunayan natin na talagang andyan pa yung member natin na tumatanggap ng pension. Now, baka sabihin nyo naman, that sounds so cruel, no? Kasi sabihin na natin total disability pensioner na nga, and you would still require na pumunta pa sa branch office, no? Na kung hindi naman din talaga kaya na mag-appear personally sa branch, we have other options naman. Pwede naman i-comply yung ACOP through email sa branch na pinakamalapit sa inyo. Pwede din yung kami na mismo yung pupunta sa bahay ninyo, no? So, accomplish lang yung form, tapos attach ng MedCert, attach din nung sketch ng bahay, submit through representative, tapos
Yun, schedule na lang na kaming pupunta, domiciliary, yung parang visit or compliance. Kami na mismo yung pupunta sa inyo para dun sa confirmation ng AKOP. Okay? So may mga ganong options naman. Now, na-mention na natin kanina itong pension. Paano ba magpe-pension yung ating disability pensioner, disability, total disability applicant natin, kumbaga, claimant, rather. So, para makapag-pension, kung meron at least 36 months prior to semester of disability, qualified yun sa monthly pension. Yung 36 months na yan, not necessarily consecutive din naman or magkakatabi. Basta bago yung semester of disability, kanina naturuan na kayo, no? On how to determine the semester of contingency under sickness at saka yung maternity benefits. So if you're familiar, kind of familiar or have an idea, at the very least, so, yun, kailangan mag-semester muna tayo. Tapos prior to that, at least 36 months, hindi kailangan magkakatabi, automatic qualify na tayo for a monthly pension. If it's less than 36 months, bago yung semester of disability, we'll still be able to apply for a disability benefit, pero lump sum na yun. One-time payment lang siya. Okay? So, at least 36 months, and for pension, less than is lump sum. One-time payment lamang siya. Okay? Now, so paano yun dito? Speaking of qualifying contributions, no? Required ba to? Kasi kanina, as we've noticed, pagdating sa sickness and maternity benefit, it requires recent contributions, no? Kahit pa paano yung mga updated, yung mga dapat last ko ngayon between first sem, manganganak ngayong taon na to, dapat last year merong contribution at least 3. Pagdating sa disability, hindi naman required na merong recent contributions. So say for example, even if your last contributions was way back year 2000, tapos at least 36 man yun lahat, 36 months, ngayon nagkaroon ng disability, you'll still be eligible to apply for a disability benefit and qualify for a monthly pension. So, hindi kailangan recent, no, dito sa ating disability benefit. Paano natin makukuha yung benefit? So, kailangan din, most important, before we actually apply for one online, kasi this can be applied online na din, make sure sa lahat naman ng benefit, in-encourage namin or we remind everyone that before you apply for any benefit na ino-offer ni SSS, make sure na meron na kayong enrolled or approved disbursement account sa inyong disbursement account enrollment module. Kasi nga, parati namin sinasabi, checklist disbursement na tayo ngayon. So once approved in any benefit na direkta namin bibigay sa inyo, okay, i-credit na lang once approved yung benefits dun sa inyong mismong approved disbursement account. So before you apply for one, make sure nga na meron ng enrolled disbursement account. Okay? Now, to give you an idea how we determine yung amount of benefit, also considering yung ano dito, yung disabling effect niya or degree of disability na meron doon sa ating member claimant. So, mga kinoconsider natin dito is yung average monthly salary credit, credited years of service, gaano katagal naging member ni SSS, and kung meron kayong mga dependent child or children. Okay? So, pagdating sa monthly pension, itong formula yung ginagamit natin, basis, no? So, 300 plus 20% of your average monthly salary credit plus 2% of your average monthly salary credit multiplied by credited years of service in excess of 10 years or mismong 40% of your AMSC or minimum pension set by law and 1,000 if less than 10 years or credited years of service, 1, 2, pag at least 10, 2, 4, at least 20, plus yung additional 1,000 na benefit. Okay? Now, paano naman natin na-determine yung AMSC, yung average monthly salary credit? So, meron tayong dalawang way to determine your AMSC. And sa dalawang way na to, kung alin yung mas mataas na maibigay, no? Kung alin yung mas mataas, yun yung i-consider natin na AMSC.
Una, consider natin yung last 5 years na contribution. So, isa-sum up natin, i-add up natin yung last 60 months na monthly salary credits ninyo, and then we divide it by 60. That's your AMSC, your average monthly salary credit. Again, we sum up all 60 monthly salary credits, okay, bago yung semester of contingency, and then we divide it by 60. If it's less than or even more, no, another way to determine yung average monthly salary credit ninyo is to sum all of your monthly salary credits. Let's say, for example, meron kayong 45 months pa lang. Required lang naman natin is 36 no, to qualify for pension. So, gagawin natin dito, halimbawa 45 months, i-add up natin yung 45 months ng monthly salary credit, and then we divide it by 45 then. Same count ang number of months na meron kayong posted. Okay? So, alin naman dito yung mas mataas, yun yung maging average monthly salary credit ninyo. So, that's how we determine your AMSC. Pag CYS naman, yung credited years of service, meron tayong A plus B plus C. Yung A, applicable para doon sa mga member, para sa mga claimants natin who've been a member of SSS bago pa mag 1985. So, applicable lang to para sa mga naging member ni SSS bago mag 1985. Okay? So, ang ginagawa dito, halimbawa, naging member ni SSS noong 1975. So, for letter A, 1985 less 1975, yun yung CYS niya for letter A. Automatic yun. Kung ano yung difference, yun agad. Okay? For letter B naman, kung halimbawa, naging member din kayo ni SSS from 1985 to 2001, letter B na mag-apply sa atin. No? So, hindi naman required na lahat ng letters na to applicable to us. It will depend din kung kailan tayo naging member ni SSS. Kung halimbawa, naging member lang tayo between 1985 to 2001, okay? So, letter B na. Letter A will not be applicable to us anymore. So, dito kailangan every calendar year between January to December from 1985 to 2001 para mabilang natin ng 1 CYS, kailangan meron at least 6 months doon na contributions. Not necessarily consecutive then. Again, that's between January to December every year from 1985 to 2001. So, kung halimbawa, 1985, between January to December, meron kang 7 months, that will be counted as 1 CYS. Pero nung 1986, between January to December, meron ka lang 4 na buwan, will not be counting that one, will skip. We move on to the next year, 1987. 1987, merong 8 months, that will be counted, so ganun, and so on, hanggang mag-2001. Every year, between January to December, between 1985 to 2001, kailangan meron doon at least 6 months. Hindi kailangan magkakatabi para mabilang siya as 1 CYS. Okay? Pag letter C naman, kung halimbawa, naging member lang tayo ni SSS simula 2002, present. Dito, ang binibilang naman natin is per month, kumbaga. So, every month, every 12 months na may ipon natin, kahit coming from different years, that would make 1 CYS na. Kung halimbawa, merong 6 nung 2002, between January to December, meron lang 6, so 6 months. Nung 2003, meron ding 6 months sa between January to December, hindi magkakatabi. So, sum lang natin yon. I-add lang natin. 6 plus 6, 12. So, kung i-divide din natin sa 12, that's 1. 1 CYS na. Every 12 months na may ipon natin, kahit galing sa ibang year, that would count as 1 CYS na din. Okay? So, yan. Those are the formulas, no? And, pag lump sum naman, monthly pension is either dun sa minimum pension times the number of months dun sa contributions, kung ilang bilang yung contributions na nabayad ninyo bago yung semester of, retirement nakalagay, disability dito. And 12 times yung basic monthly pension provided by law. So, wala tayong sample computation actually, no? Kasi magdedepende pa rin, especially if it's partial, doon sa degree of disability na madidetermine ng doctors natin. Pero kung total disability yan, meron tayong benefit calculator dun sa ating website. You can check kasi same lang yung pag-compute niyan eh. Total disability pension, retirement, and death pension. Basta monthly pension, pare-pareho lang tayo ng formula na pagbabasihan. Okay? One difference ng disability, total disability pension or disability benefit natin kumpara sa retirement is ito.
On top of your computed basic pension, meron pa tayong 500 pesos per month na supplemental allowance. Okay? Pagdating sa retirement. And every December, meron yan din 13-month pension. This is also available though for retirement and um, death benefit. So merong 13-month pension. Every December, nadodoble yung basic pension ng ating disability pensioner. No? Tapos, itong dependence pension, this one is only available though if yung claim is total disability benefit. Permanent total disability. Kung permanent partial, hindi pa mag-a-apply itong pangatlo. No? Available lang to pag permanent total disability. So kung halimbawa, upon occurrence of your disability, meron ka pang minor child. No? They will be minor child or children, they will be entitled 10% of the monthly pension or 250 pesos. Alin man yung mas mataas bawat isang bata. So, sino yung kinoconsider natin? So, kung halimbawa, ang natatanggap pong monthly pension is 10,000. So, merong tigo 1,000, no? Na dun sa mga bata, okay? Or, bawat isang bata, okay, mas mataas naman yung 1,000 kumpara sa 250. So, 1,000, bibigyan natin. So, either 10% of the monthly pension or 250 pesos, whichever is higher. Now, sila sino ba? You consider natin dependence pension, no? Those that are below 21 years old, okay? Whether legitimate, legitimated, legally adopted, and illegitimate children. Basta, hindi pa nakapag-asawa, hindi pa gainfully employed, pwede sila makonsider as our dependent minor child or children. Pero, may mga instances, no, kung halimbawa, yung anak is physically and mentally incapacitated and of self-support, kahit lumagpas sila ng 21 years old, tuloy pa rin. Kasi, kung hindi siya, walang special needs, no, kumbaga, pagdating ng 21, automatic stop ng pension nun eh. Pero kung yung bata, while still a minor, is, yun nga, physically and mentally incapacitated of self-support, kahit lang mag-pass sila ng 21 years old, tuloy pa rin yung kanilang magiging dependence pension. Kasi nga, nakadepende sila dun sa ating member pensioner na din. Kaya hindi mapuputol para dun sa may mga special needs natin na mga anak. Okay? Now, ilang minor children ba yung pwede natin i-consider? 5 lang. Okay? Simula sa pinakabata. So, kung meron kayong 7 na minor children, for example, 5 lang i-consider natin. And yung una nating ipangpupuno dun sa slot is yung pinakabata. Yung pinakamatagal mag-21. Kasi, ideally, parang siya yung pinaka-dependent. Kasi siya pa yung pinakabata. So, una nating count is yung youngest. Okay? And 5 lang. And wala tayong substitution. So, let's say, for example, meron ng isa na nag-21. Tapos nagkaroon pa ulit ng isa pang minor. So, hindi natin pwede pampuno yung late na pinanganak, okay? Doon sa nag-21 na dependent child natin. Kasi kung sino yung ma-determine natin na minor children, dependent minor children, upon occurrence of the disability, sila na po yun, 5 max. Okay? Kung halimbawa, meron tayong collective na sets of minor children. Meron tayong legitimate, legitimated, legally adopted, or illegitimate, no? Ang mangyayari, preferred kasi natin na ipangpuno sa slots yung legitimate, legitimated, or legally adopted. Okay? Kung halimbawa less than 5, yung meron lang 3 na legitimate, tapos meron lang 3 din sa illegitimate. So yung 3, bibigay natin sa legitimate, tapos kukuha tayo ng 2, starting from the youngest, doon sa illegitimate child. Pero, kung merong 5 na halimbawa, na legitimate, tapos meron pang 2 illegitimate, preferred natin na ipangpuno sa 5 na slots yung legitimate, legitimated, or legally adopted na child or children.
Okay? Preferred natin sila pang puno ng slot. So, nangyayari, madalas pumapasok yung illegitimate pag hindi kayang punuin ng slot yung slots for dependent child nung legitimated, or legally adopted. Okay? Kailan mag-stop yung matatanggap na pension pag nagpakasal, nag-enter into a common relationship ng 18 years old na, okay? Nagkaroon ng trabaho, gainfully employed, okay? Reaching the age of 21 unless congenitally incapacitated or nakarecover from disability of incapacitated child or children or death. So nag-stop generally pag nag-21, nakapag-asawa, nakapagtrabaho, or mamatay, whichever comes first. Okay? Now, gano'ng katagal pwedeng i-file ang disability benefit? The prescriptive period of filing for our disability benefit, same with maternity, it's 10 years from the date of occurrence of disability. So, ibig sabihin, let's say for example, just recently, nagkaroon ng disability, siguro priority muna natin yung recovery, pagpapagaling. Nonetheless, again, yung prescriptive period of filing naman is within 10 years. Okay? So, let's say for example, if someone would ask, ay nagkaroon ako ng disability like 8 years ago, pwede ko ba yung i-file kay SSS? Well, una, pasok pa naman sa ating prescriptive period of filing. But you also have to consider, we also have to consider na 8 years ago ba, during the occurrence of the disability, SSS member na ba din? And kung meron ng qualifying contributions prior to occurrence, kasi yun yung kailangan natin i-consider to qualify. Kasi kung halimbawa, 8 years ago, naging member lang din ng 3 years ago, so hindi na din ma-cover or ma-file yun for disability benefit. Kailangan member na din ni SSS, no? Upon occurrence of the disability claim or disability benefit or ng disability. Then for filing nung disability claim. Okay? Speaking of filing, paano ba natin ito ipa-file? No? So, meron tayong options. Online application. This is very convenient na para sa mga members natin. Pero, kung meron kayong minor child or children, I think hindi pa magpo-proceed. Merong dependent child or children, hindi magpo-proceed yung online application. Sa ngayon, available yung online application para dun sa walang minor, no? Walang dependent child or children. Otherwise, you're going to apply, pwede naman through a representative, yung filing ng disability over the counter na at any nearest SSS office naman. So, for example, pwede for online filing. Mag-login lang kayo sa inyong online account, use your personal online account, no? Your very own my.ss account. Tapos, under benefits, click lang natin yung disability claim. Okay? Make sure to double check, okay, the contact information here, kung tama na, kasama din yung disbursement account. Read the terms and conditions, tick the box besides it, yung pag-certify na tama yung mga information na nandito, then click proceed. Then, select tayo ng disbursement account kung saan yung makikredit yung benefit na natin. Okay? Tapos, submit. Tapos, mag-upload tayo ng document. So, this is one of the important step din dun sa pag-file ng disability benefit, no? And make sure to upload the correct sets of documents, no? Kung ano yung hinihingi natin. It varies then depending on the type of disability claim na ipa-file natin. So later on, I'll be discussing it with you. So, medical certificate, pinaka-basic. And supporting documents, it depends nga doon sa type of disability. So, upload lang natin dito. Ayan. Then, certify and submit. Tick the box ng certification, tapos certify and submit. Tapos, transaction number will be flashed on your screen. You'll also receive an email notification containing your transaction number. And then pag ganun, you'll just have to wait na lang dun sa approval and crediting doon sa ating disbursement account. You can monitor naman din online. Tayo niyang i-check doon. And sa notification natin online kung meron ng update yung ating pinasang disability claim.
Okay? So again, kung hindi pwede for online, meron tayong over-the-counter application din. Kailangan lang accomplish ng ating disability benefit claim application, which can be downloaded in our website, www.sss.gov.ph. Submit to any nearest SSS office, kahit sa ang pinakamalapit, and wait for the official notice from us. It'll be through email or through text. Pwede kayong tawagan. Kung halimbawa, you have to submit still other supporting documents, or you have to uh, you have to go to the branch para dun sa gagawing physical examination. Okay? So, be mindful as well dun sa application form na dadalhin natin. Tama yung contact information like mobile number as well as yung email address para matanggap natin yung notifications. Okay? So, here's a sample of the form which can be again downloaded on our website. Ayan. And some of the basic documentary requirements, this is under Circular 2022-013. Kung mahanap nyo po yun sa website. Pinaka-basic sets of documents is yung disability claim application form, member claimant's photo and signature for initial claims only and claims filed over the counter. Doon lang hingin yan. MedCert or attending physician's personal medical certificate. So, pwede yun, no? It's either yung form namin or kung nag-issue. Kasi ibang tatanong. Kung nag-issue na ng MedCert, yung attending physician, they will still have to have yung MedCert form ni SSS signed by the doctor na attending physician. So, hindi naman na. Either yung MedCert form ni SSS or yung MedCert na in-issue ng inyong attending physician. Okay, kailangan na-issue siya within 6 months. From the date of filing, na kailangan yung information na doon is very clear, nababasa, yung full name ng ating physician, yung PRC number, yung license number, yung clinic address, contact information, mas kagaya ng landline mobile number, and history of present illness and complete diagnosis. This information are very important para hindi ma-reject din yung mga claims natin. Okay? Attending physician's information is not to be verified in case physician is practicing abroad. So may mga ganung cases din, no? So, halimbawa kasi uso na ngayon yung parang may mga online din, no? Tapos ang nabigay sa inyo yung mga medical documents electronic lang din na send sa inyo. So, para dun sa mga medical, take note of this, para dun sa mga medical documents na in-issue electronically, with or without signature nung official na nag-issue nun, pag electronic yung na-issue'ng medical documents, kailangan isama yung official receipt ng procedure na ginawa alongside that medical document. So again, yung medical document, kung na-issue siya electronically, kailangan kasama yung OR, okay, nung procedure na ginawa sa inyo. Isasubmit kasama ng MedCert na yon. Okay? Kung halimbawa naman yung medical documents is in-issue abroad, okay? So, kailangan merong English translation, okay? Merong English translation, especially sa mga non-English speaking countries, no? So, kailangan merong English translation and hindi naman na i-require din yung certified through CAPE nun. Tapos, take note again, kaya kailangan updated yung mga contact information ninyo kasi yung mga medical specialists namin from SSS pwedeng mag-request ng additional supporting documents, no, para dun sa claim ninyo. And para dun sa mga supporting documents, yan, I have your QR code. If you can just download this, scan this, and download the copy in PDF. Yan. Ito po yung Circular 2022-013. Update, nasa website din namin to. So, napaloob dito yung updated list of documentary requirements actually for sickness and disability benefits in line with the business process engineering. So, andyan na yung mga lists, no, of supporting documents and for sickness and even disability benefit. Okay? So, yan. Now, we're close to the end na, no? Kasi nasa ano na tayo. Ano ba yung kasi
mga most common rejection reasons no pagdating sa claim ng disability. So madalas diyan nare-reject yung claim dahil kulang yung documents na submit or mali yung documents na submit. Yung iba kasi parang med-cert lang, goods na. So, again, download nyo lang dito ulit yung QR code para dun sa circular natin, indicating yung mga list of documentary requirements. Halimbawa kasi sa case na to, kung amputation, yung case, so if file for disability, maliban na sa basic documents na pinakita natin kanina, ito yon ulitin ko lang. Ito yung basic documents na requirement natin. No? So, maliban dyan, o amputation yung case, kailangan merong record of operation kung inoperahan, indicating the level of amputation specific body part involved. So, yan. So, kung halimbawa naman, kung cataract operation, record of operation din, and recent visual, paano ba to? Acuity issued by ophthalmologist. Yung test sa visual. Yung mga ganun. So, yan lahat ng yan, nandito sa QR code. Yung scan nyo lang. Madadownload yung PDF. Okay? So, kung halimbawa din, coronary artery disease or heart attack, record of consultation or hospital abstract, discharge summary, record of operation kung inoperahan, and yung ECG or 2D echo result, if any. So, yung mga ganun, yung mga additional na supporting documents para dun specific, dun sa type of disability or claim na final ninyo. So, hindi lang dapat med-cert, may mga supporting documents din yan. So, yun, be mindful of that kasi yun yung madalas din na yung reason kung bakit nare-reject kasi kulang ang yung document no, to support yung claim natin for a disability benefit. Another one, ito yung i-request kayo nung ating mga medical specialist na pumunta sa branch para magkaroon ng para sa physical examination and interview. Madalas, hindi ito na hindi nakakapag-comply yung ating mga claimants kaya hindi na pa-process yung kanilang disability claim application. So not everyone naman din will be required. No? It depends din dun sa case and dun sa evaluation ng ating medical specialist. That's why I've been emphasizing the importance of having an updated dapat meron updated na contact information like mobile number and email address kasi if you will be required kung papapuntahin kayo sa medical evaluation centers natin for this physical exam and interview, you have to be there para nga ma-process natin yung inyong disability claim application. Okay? So, ulitin ko lang yung sa claim, sa disability benefit, no? Konting review lang. Pagdating sa disability benefit, ito yung benepisyo na binibigay natin para sa mga members na nagkaroon ng disability, either partial or total. So, dalawang klase natin, no? Permanent partial or permanent total disability. Okay, gaano katagal pwedeng i-file yung benefit? 10 years ang prescriptive period of filing. It can be filed online. And kung merong minor child or children, 5, diba? Starting from the youngest, they'll also be entitled to the dependence pension. Pero when it comes to filing it online, yung disability claim, hindi pwede pag merong minor, submit natin over the counter muna. Pwede namang through representative. Okay, and again, like any other benefit na ibibigay na babayaran namin directly doon sa ating member, ano po yan, kailangan meron na kayong approved or enrolled disbursement account kasi once approved yung benefit, doon na lang natin i-credit yun lahat. So hopefully, yun, na kuha ninyo, no, yung disability benefit. Again, this might not be applicable to us and hopefully hindi din mga applicable sa atin anytime soon. Pero just in case you know someone who might need this type of information, please do share it with them. Okay? So,
that will be the end of my presentation for disability, but we're not done yet. Meron pa tayong Q&A. We'll be answering questions in our chat facility. But before that, I believe meron pang few reminders ng ating facilitator. So balik ko po muna yung virtual floor kay Ma'am Luis. Ma'am Luis? Okay, so maraming salamat Sir Forty for that very informative discussion about the SS disability benefit. Okay, so we can now proceed sa Q&A. So let me just share my presentation. Okay, so Sir Forty, ready na po ba kayo mag-Q&A? Yes, Ma'am Luis. Ready Ayan. na? Thank you. Okay, so wala rin po kasi kayong choice. Of Okay. course. Okay, so for the first question, coming from Anonymous, sabi niya, pwede pa rin po ba mag-apply ng disability benefit? Ang last na hulog niya ay since 2021 pa. Nag-stop na kasi siya mag-work due to sickness, kaso hindi pa talaga siya nakapag-file ng disability benefit. Okay, good question. Now, based lang dito sa statement, no, not considering kung ano yung type of, ano yung case, like, ano yung kanyang, what do you call this, disability, at face value, ang ko-consider lang natin dito is yung ano, prescribed period of filing na, and then qualifying contributions. Well, both considering prescribed period of filing and then yung ating contributions na requirement, pwedeng-pwede naman pang mag-file, 'no? Kasi again, pagdating sa disability benefit, hindi required yung recent contributions. Hindi kailangan updated yung contribution. So even if halimbawa 2021 pa yung last, and kung meron ng at least 36 months noon, qualified for pension. Kung hindi naman umabot ng 30, if it's less than, even if yung contributions niya, sabihin na lang natin, 3 months lang. So meron pa ring benefit and it will be a lump sum type of benefit. So again, yung 36 months na kinoconsider natin is to qualify for pension. If it's less than that, pwede pa rin naman mag-file sa disability benefit. Basta pasok pa dun sa prescriptive period of filing, di kailangan reason, okay, kahit 3 months, so pwedeng i-consider pa rin natin yung contribution kasi as I've been mentioning, hindi siya kagaya ng sickness benefit na kailangan recent lang yung contribution. So in this case, pwede pa naman. Thank you. Okay, so thank you for answering yung question, sir. And then for the next question, actually, maraming mga questions na same idea with this one. So yung question po is, are all benefits such as sickness, maternity, and disability are all deductible from the pension of a member? Alright, this one is actually a very good question, no? Kasi majority of our members, kung hindi pa sila aware how our benefits works, no, parang hesitant sila mag-apply ng claim kasi takot sila na baka i-offset or ibawas dun sa final claim nila, yung sa retirement. So hindi po ganun yung case. Let me repeat that. Hindi po ganun yung case. Each benefit stands on its own. So kung qualified kayo for sickness, bibigay yun sa inyo. Qualified for maternity, bibigay. Basta hindi lang sila sabay-sabay. Wala lang overlapping. Disability, bibigay din sa inyo. And pagdating ng retirement, hindi yun ibinabawas. Yung mga previously given benefit sa inyo. Kasi entitled kayo din as a member eh. So kahit mabingo nyo yung mga benefits natin lahat. We have 7 benefits, no? Mabingo nyo yung labas na hindi lang nag-overlap. Hindi nagkasabay, kumbaga. So, pwedeng-pwede nating maklaim yun. And I hope it clarifies this misconception niya din na binabawas or ino-offset, no? Yung mga naunang benefit, naunang claim sa mga future benefits. So, hindi po ganun yan. Thank you. Okay, so thank you for clarifying yung question na to, sir. So now let's proceed sa next question. Ang question ni Anonymous is, pwede bang mag-avail ng SS disability ang diabetic? Or even if you are already retired, pwede pa po bang maka-avail? How's the process po? Okay. So, una, yung tanong kung pwede ba, yung dun sa, yung diabetic, no? So, pwede naman siya i-file for diabetes, yung diabetes mellitus, no? So, maliban sa basic documentary requirements, usually hingian dyan ng recent and serial FBS results taken during the last 2 years before yung date ng filing. Ayan, hospital abstract discharge summary if na-confined din due to that case. And
yung isang tanong kung however kung retired na, let's say for example, you're already receiving your retirement pension kasi considered nga yun na final claim na. Pag ganun kasi na meron tayong final claim, in other benefits hindi na tayo makakapag-avail din. We're not entitled anymore to any other benefits aside from that final claim, whether it be a retirement or total disability. Alin man po dun yung mauna. Kasi considered final claim na nga din sila. So, kung halimbawa, yun nga, retirement, tumatanggap na ng retirement pension, tapos nagkasakit, so hindi na din pwede for sickness benefit. So, kung hindi pa naman pensioner, like wala pang final claim, hindi pa retiree. So, yung process, kaganina yung pinakita natin, no, pwedeng online naman. Just make sure na na-download nyo yung na-scan yung QR code or search nyo lang po dun sa website namin under circulars, yung 2022-013 para makita po yung additional supporting documents on top of the basic na re-require para dire-diretso or tuloy-tuloy yung processing natin ng inyong disability claim application. Yun. Salamat. Okay, thank you, sir. And then for the next question, coming kay Anonymous ulit. If pasok daw ba sa partial disability and already receiving pension, pwede pa rin ba siya mag-work? If yes, paano yung mandated contribution niya? Okay, good question. Actually, pag permanent partial disability, no, and kaya pa naman mag-work, actually, pwede pang mag-work nun. And kung reporting to office or working, you will still have to the usual treatment of any employed member. Covered, employee, tapos i-remit yung monthly contributions. So, same treatment as our regular employee lang din while receiving yung benefit under partial disability. So yun pwede. Pag total, yun yung hindi na pwede talaga. Not unless maka-recover, pag total disability, pag naka-recover naman at nagtrabaho ulit, mag-stop din yung pension niya. So, ganun yung case. Thank you. Okay, thank you, sir. And next question coming from Anonymous ulit. I think ito na yung last anonymous question, pero meron pa tayo mga susunod na question. So, ang tanong niya po is, may employee kami na lampas na ng prescriptive period. Simula nang nawala yung left eye niya due to accident. Hindi po ito na-file sa kadahilanan that time na sickness only. Pero noong nalaman ni employee na pwede pala yon, lampas na yung 10 years. Gusto pa rin niyang mag-file ng partial disability. May maisasuggest po ba kayo kung ano yung pwedeng gawin ni employee? Okay. This is one of those medyo sad na mga cases, no? Kasi parang qualified sana. It's just that hindi nakapag-apply. Pero 10 years naman kasi din is a very long period, diba? Pero sabihin lang natin hindi nakapag-file kasi hindi fully aware dun sa requirements for disability benefit. Pero this case, unfortunately, hindi na din pwedeng maihabol kasi meron nga tayong prescriptive period of filing. So, nag-lapse na yun, hindi na siya pwedeng i-file kasi lagpas na po ng 10 years. Now, let me just tawag dito, insert this one, no? That's why it's very important then na kung mayroong mga seminars na ganito, we have to attend, no? Kasi kagaya ng mga case na to, it's very like nakakapanghinayang, kumbaga, na sana kung aware naman, kung fully aware dun sa mga mechanics ng ating benefit yung member, nakapag-file siya, na-enjoy niya. Pero in this case, hindi na din, fortunately, dahil nga umabot na ng prescriptive period of filing. That's why, again, kung mga ganito, kung may mga kilala kayo na hindi mo nakapag-attend, please inform them, no? Share what you've learned or what you know about the benefits of SSS para ma-maximize din yung membership ng bawat member, especially for those na maiki-claim in a future time, no? So yun, pero for this case, unfortunately, lagpas na ng 10 years, hindi na po mai-file pa ng disability benefit. Thank you. Okay, thank you, sir. And then, second to the last question coming from Galio Camille. So, hello po, paano po kung nakapag-file na ng 120 days of sickness last year, 2024? And then, this year po ba ay pwede pa ulit mag-file ng sickness or magfa-file na ng disability? Okay, another good question as well, no? Now, under rules ng sickness benefit, kung same sakit to, same illness or injury,
other the conditions of sickness benefit, no, features of sickness benefit. Ang isang sakit kasi or one illness or sickness or injury, pwede lang siyang mabayaran for sickness benefit for 240 days. Parang 2 years kasi per year tig 120, di ba? Kung persistent pa din after mabayaran siya for 240 days, saka lang pwede mag-file ng disability benefit. Saka lang pwede siya i-consider for disability. So let's say for example, last year, naka 120 days siya for sickness claim for that type of illness or injury, no? So this year, pwede pa siyang i-file for sickness for another 120 days kung may exhaust din. And kung halimbawa, next year, 2026, no, persistent pa rin yung illness, saka natin siya pwede consider for disability. Kasi for the type of illness, parang fully compensated na siya dun sa maximum na 240 days allowed for one type of illness or sickness or injury. So this year, pwedeng sickness din. Kung may exhaust yung 120 days, then next year, 2026, yun, kung ganun pa rin yung illness or sakit niya, yun, pwede natin consider i-file for disability benefits. So ngayon, pwede pang for sickness yan. Thank you. Okay, so for the last question, same idea rin po to yung question kanina. Pero ang tanong po ni Miss Ines Banola, if the employee is currently employed and has been diagnosed with cancer, is he entitled to file a disability claim while still an employee? Okay. So pag gano'n naman yung case, yes, kung madidetermine din natin, ng medical specialist natin, it's for partial disability. Kasi again, pag partial, pwede ka pa rin naman makapagtrabaho, di ba? It's only under total disability na hindi na kaya makapagtrabaho. So, pwede naman siyang i-file. So, again, basic documentary requirements, tapos dun sa ating circular, hanapin nyo doon kung ano applicable na supporting documents na pwedeng i-submit. So, pwede pa rin naman kahit employed pa siya. And by the way, sorry, I forgot to mention this one. Pagdating sa filing ng disability benefit, even if you are employed, personal filing to. This will not be coursed through employer. Kahit employed kayo, online account yung gagamitin to file and hindi to dadaan sa employer. So, yeah. Thank you. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express